Kalinga! Welcome sa Bangungot Diaries! Ako si Miss Clark. At ako naman si Sir J. And bago po tayo magsimula sa kwento natin today, meron lang kaming maliit na pabor dahil may possibility na itong video natin na ito ang magde-decide kung magpapatuloy pa tayo sa pagkukwentuhan dito sa Bangungot Diaries. Kaya comment po kayo dyan sa comment section kung gaano nyo kagusto na magtuloy pa tayo dito sa Bangungot Diaries and kung gaano tayo katotoo, kung gaano kami katotoong tao, na tao talaga kami, and kung gaano kayo katotoong tao rin ng mga viewers namin, ng mga supporters namin, ng mga kayanggaw. And ayun nga Kayanggaw, mapapansin nyo na nawala yung mga videos natin bilang pagsunod sa mga patakaran sa YouTube. And ayun nga, isa yun sa paraan para maging mapatunayan sa YouTube na sumusunod tayo sa rules nila. Kaya Kayanggaw, please comment nyo naman sa comment section natin kung gaano nyo kami sinusuportahan and gaano kami katotoo. Gaano ka-solid yung mga Kayanggaw natin. Gaano ka-solid yung community natin. Ilagay nyo lahat dyan sa comment section kung gaano nyo kagusto magpatuloy yung Bangungot Diaries, and message nyo para kay YouTube na talagang nagpapakahirap talaga sila Miss Class Sir J para makabuo lang ng content natin. And yun nga Kayanggaw, yun lang yung request namin sa inyo. Kaya please comment po kayo. And ayun, maraming Simulan salamat. na tayo sa Simulan na kwento po natin natin. yung kwento. Enjoy! Napuntahan nyo na ba ang baryo na bawal ang asin? Alam nyo ba ang dahilan kung bakit bawal ang asin sa kanila? Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong Miss Clark at Sir J. Ako si Noki, at ito ang aking kwento. Teka, si Chang Rosa yun Chang Rosa! Noki! Tagal niyo po hindi nakabalik dito, Chang Kamusta ho? Naka-recover na po ba kayo? Ito, medyo okay na rin naman ako ngayon. At saka, hindi ako magtatagal dito, Noki. Babalik din ako. Ganun po ba? Sayang naman po itong bahay niyo. Ay, maiintindihan naman ng tiyuhin mo kung bakit ayaw ko dito. Hindi naman kasi madali ang pagkawala niya eh. At saka, masakit talaga ang pangyayaring yun. Alam ko namang wala siyang ibang gusto kundi ang maging masaya lang ako. Kaya kahit wala ako dito sa bahay namin, alam naman niya na okay ako. Oh, paano pala yung short mo? Bakit parang punit yan sa puwet? Bastos po kasi yung aso ni Chang Marte. Dumaan lang kami sa tapat ng bahay nila pero hinabol niya kami ni Boker. Nakagat niya yung bulsa ko kaya ito, punit po tuloy yung short ko. Buisit ka talaga, Loki. Ba't mo naman ako iniwan dito? Ay! Oh, isa pa to, mas malala to bakit wala ka ng short? Mga siraulo to mga asok to Inubaran po ako, Chang. Hinubaran? Bakit naman kayo hinuhubaran? Ito mo si Noki punit ang short kasi pinunit daw ng aso. Tapos ikaw wala ka ng short? Ano ba kasing meron sa mga short ninyo? May lamang fried chicken yung bulsa namin kaya kinagat ng mga aso, Chang May lamang palang fried chicken Ito talagang mga to? Ay oo nga pala. Fiesta sa amin sa susunod na araw. Kung gusto nyo pumunta kayo. Sumang-ayon naman kami sa alok niya. Siyempre, fiesta at hilig din namin ng mga ganong bagay. Kuya Noki, sama naman ako. Hindi ka sasama, Mika, no? Hindi ka naman matakaw Esta yun, dapat doon matakaw ka. Di, magiging matakaw ako. Basta, sasama ako sa'yo. Wala na akong nagawa nun kundi payagan siya. Bumiyahe kami papunta sa baryo ni Tia Rosa. At pagdating namin doon, talagang maraming tao. Sumunod kami kay Chang Rosa papunta sa bahay nila. Pero napansin kong may mga taong iba ang titig sa amin. Parang ang pangit naman tumingin ng ibang tao dito. Baka kasi masyado lang ako maganda. Asus, ano maganda? Oh, magkapatid kaya tayo, kuya. Dapat hindi ka nagre-reklamo, no? Ganon? Dito pala sa amin kapag fiesta, kahit saan bahay pwede ka kumain. Kaya bahala na kayo ha kung saan kayo makikikain. Chang Rosa,
Uulahin na namin yung bahay mo. Pagkarating nga namin sa bahay ni Chang Rosa ay marami na ring tao doon. Nakikikain din. Sa unang tingin pa lang ang sasarap talaga ng mga pagkain. Kumuha naman kami ng mga gusto namin. Bakit ganito? Parang wala asin dito ah. Yung bango sana at ang sarap tignan nito oh. Opo nga, Kuya Booker. Parang walang lasa yung pagkain eh. Nasaan na pala si Chang Rosa? Baka nag-aasikaso lang ng ibang bisita. Basta kumain lang daw tayo eh. Teka nga, matikman nga to. Bakit walang lasa to? Kuya, tingnan mo yung lalaking one eye oh. Laging nakatingin sa atin. Bakit kaya? Oo nga no. Ano kayong problema nito sa atin no? Teka nga, lalapitan ko. Hoy, ikaw. Ba't ka ba nakatingin sa amin? Kamusta yung pagkain? Masarap ba? Walang lasa talaga yung pagkain eh. Maliban na lang nga lang doon sa mga matatamis. Dahil ito yung baryo na bawal yung asin. Ano? Baryong bawal yung asin? Bakit naman bawal? Bakit ba kayo nandito? Dahil sa tsahin namin, sumama kami sa kanya. Ganun ba? O siya, sige, mauna na ako. Wala, oy, saglit lang. Bakit bawal yung asin dito? Alam mo ba yung dahilan? Kunin mo to. Ito, bilang proteksyon ninyo. Para saan to? Kung sakali mga anib kayo, poprotektahan kayo niyan. Isuot mo lang palagi ah. Isang kwintas yun. Bilog na gold na parang kasinlaki ng piso. Agad na tumalikod ang lalaki at sinuot naman ni Booker ang kwintas na yon. Sinundan ko lang ng tingin ng lalaki. Kuya, bulag ba yung isang mata niya? Ewan ko. Siguro, naka-iPad siya. Patingin nga ako ng kwintas, Boker. Uy, ano ginawa mo? Inawakan ko lang eh. Ang rupak pala niyan. Peke yata yan eh. Buisit ka, nasira tuloy. Ibulsa mo na nga lang yan. Tara na doon sa ibang bahay. Baka may lasa pa yung mga pagkain nila doon. Pumunta nga kami sa ibang bahay. At doon kami nakikain. Pero pareho lang, wala talagang mga lasa ang mga pagkain nila. Kung may lasa man, matamis lang. O di kaya maasim. Pero kapag alat, parang malabo talagang malasahan. Ilang oras naman ang lumipas. Hindi namin nakita si Tia Rosa. Hanggang sa sumapit ang gabi at saka lang namin siya nakita ulit. Oh, okay, Mika, Booker! Halika kayo, ipapakilala ko kayo sa kapitan dito sa baryo. Masarap po ba yung pagkain nila doon, Chang? Mahulang lasa kasi yung mga handa dito eh. Boker, bibig mo talaga. Una kaya natin tinikman yung handa nila. Totoo naman kasi kuya. Tama naman si Kuya Booker. Wala naman talagang mga lasa yung mga pagkain nila dito. Anak ko, oo naman. Doon may lasa yung mga pagkain nila. Halina kayo. Sumama nga kami sa kanya at hinarap kami sa kapitan ng barangay. Isang malaking bahay ang pinuntahan namin at maraming tao doon. Pero karamihan sa mga ito, halos kakaiba ang tingin sa amin. Parang hindi maganda yung kutob ko dito ah. Ano, nandiyan ba yung anting-anting na binigay ni One Eye? Naniniwala talaga kayo doon? Hindi. Pero malay natin, di ba? Oo, tsaka nandito sa bulsa ko to. Ay, naku Kap! Nandito na nga pala yung mga regalo ko sa'yo. Oh, regalo? Chang, ano pong regalo? Mabuti naman at merong babae kasama. At meron rin isang mataba. Maraming putahe ang maluluto niyan at itong isa, masarap ito kapag nilitsyon. Anong pinagsasabi nila? Naku, Noki, hindi maganda to. Parang mga asong yata yung mga taong to eh. Kaya ba ako binigyan ng lalaking yun ng anting-anting?
Kailangan natin makatakas dito. Basta, relax lang kayo ha. Sige, maraming salamat Rosa ha. Mag-usap tayo mamaya. Kayo, dalhin nyo sila sa kulungan. Teka, ano gagawin niyo sa amin? Oo, bitawan niyo ako. Hindi ako masarap. Marami toxic sa katawan ko. Sa isang linggo, isang beses lang ako James. Yung taba ko, hindi to masustansya. Ano ba? Kuya! Tulungan mo ako, sasaktan nila ako! Kinulong nga kami sa iisang kulungan lang. Si Boker nag-iiyak naman sa sulok na hawak ang anting-anting niya. Akala ko ligtas tayo nito. Parang Wisit. Akala ko ililigtas tayo ng anting na to eh. Pero parang hindi naman. Paano naman kasi tayo ililigtas ng tsokolate? Sira ulo ka ba, Kuya Boker? Oh, ano? Anong tsokolate? Anting-anting kaya to. Tsokolate yan, no? Naaamoy ko nga eh. Tingnan mo. Tsokolate ka. Bubuisit. Niloko lang ako ng lalaki yun ah. Niloko ka ng walang rason? Ay, naku. Paano ba tayo makakaalis dito? At saka kuya, anong oras pa tayo kakatayin? Ano? Bakit parang excited ka ba? Oh, tignan niyo oh, si One Eye. Anong ginagawa niya? Umakit sa puno? Hoy, kayo. Huwag kayo maingay ha. Itatakas ko kayo. Gamit ang alambre ay nabuksan ng lalaking may eye patch ang kulungan. Dahil doon nakalabas kami pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Dahil paglabas namin, may mga humarang sa amin na mga aswang. Mga aswang! Ano ba kayo? Manahimik kayo. Kapag narinig tayo ng kapitan, lagot tayo. Anong gagawin natin? Papatay natin tong mga aswang na to. Ano? Papatayin natin yung mga yan? Paano naman? Oo nga, paano yun? Ako, kung kaya silang patayin, kayo na lang bahala. Dito lang ako sa likod ah. Ano sa likod? Nasa iyo anting kaya dito ka sa harap. Ayoko. Hindi naman anting yun eh. Tsokolate yun. Ano bang klaseng aswang yung mga yan? Kuya, tingnan niyo papalapit na yung isa oh! Hoy, Tik-Tik! Huwag ka mangarap! Anong gagamitin mo para saktan siya kung wala ka naman tila? Natigilan nga yung aswang at dahan-dahang napahawak sa loob ng bibig. Sobrang haba pa ng mga kuko niya at parang napagtanto nga niyang wala pala siyang dila. Agad na tumakbo sa aswang ang lalaking One Eye at sinaksak ng punyalang Tik-Tik na walang dila. At isa ka pang kubot ka, pero wala ka ng buhok. Hindi ka talaga mananalo sa akin. Iyan pa! May isa pa, may pakpak siya! Lilipad siya! Hindi yan! Baliw isang niyang pakpak! Kita niyo ba? Ano? Kayong mga aswang kayo? Ang tataas ng pangarap nyo pero mga inutil naman kayo! Etong sa inyo! Inatake nga ng lalaki yun ng lahat ng aswang na nakakasalubong. Maging kami ay napapalaban din. At nang umatake pa ang aswang kay Mika at Boker, biglang tinulak ni Mika si Boker sa harap. Huwag ako aswang! Siya na lang oh! Ito, mas mataba sa akin at saka mas malaman to! Uy! Walos na kami ko! Nakay yung kapatid mo! Pagilan mo yung aswang! Uy! Huwag ako! Huwag ako! Hoy! Tumakbo na nga lang kayong dalawa! Mika! Ano ba? Mabuti na nga lang at nakakuha ako ng malaking bato at binato ko yung aswang. At dahil doon, nakaligtas ang kapatid at kaibigan ko. Sira ulo ko talaga, Mika! Kaysa naman ako yung kainin nun, no? Ano? So dapat ako pala yung kinain? At least di ba hindi ka naman mauubos kahit isang kagat lang? Hindi ka ba naaawa sa akin? Tama na nga yan, tama na nga yan. Umalis na tayo bago pa tayo matunugan ng mas mataas sa kanila. Tumakbo nga kami noon. Nakalabas kami sa lugar sa tulong ng lalaking may takip sa mata. Pero hindi nagtagal. Nalaman na ng mga aswang na wala kami doon.
Kaya humabol na sila kung saan naaamoy nila kami. Kuya! Kuya, humahabol sila! Saan tayo pupunta? Uy, Boker! Bilisan mo nga! Saglit lang. Hindi lang ako makahinga eh. Ito'y mahirap kapag meron matamang kasama eh. Nasa ianting, di ba? Iiwan ka na ba namin? Uy, wala sa akin anting-anting. Tsokolate ka yung binigay mo sa akin. Tignan mo. Ano? Hindi yung anting na binigay ko sa'yo. May tali yun. Oo nga, Boker. May tali yun eh, kaso naputol. Saan mo naman nilagay yun? Nilagay ko sa bulsa ko. Bakit kasi may tsokolate ka sa bulsa mo eh? Ah, saglit. May tsokolate nga pala ako din sa bulsa nung nakarang araw pa. Pero, may butas nga pala yung bulsa ko. Oo, Rico. Alam mo pala may butas yung bulsa mo, bakit dyan mo nilagay ang anting? Dapat palawan ay kay kuya mo na lang binigay yung anting-anting eh. Kaya ako nga sa kanya binigay yung anting dahil mabagal siya tumakbo. Ngayon, dahil winala mo, bahala ka na sa buhay mo. Gagawin ka minutong walang lasa ng mga asong na yun. Tara na, tumakas na tayo. Huwag niyo ako iwan. Nakarating nga kami sa masukal na gubat sa sobrang pagtakbo at ang aswang talaga ay papalapit na sa amin. Hawak ko lang noon ang kamay ni Mika at hinintay sandali si Boker. Pero bigla siyang nadapa at para hindi namin maiwan, humawak siya sa short ko. Yung shot ko, mahubal ako, Boker, ano ba? Mga animal kasi kayo, huwag niyo ako iwan. Teka, ano nangyayari sa lupa? May butas! Mahulog tayo, Boker! Mahulog tayo! Aray ko. Nabalian yata ako ng buto. Bakit ako? Sobrang sakit ng binti ko. Nasa ba tayo, kuya? Pagtingin nga namin sa ibabaw, maraming aswang na ang nakadungaw. At doon kami nagsigawang tatlo. Mga aswang, nasa ibabaw ng butas. Ang dami nila. Kapag pumasok sila, lagot tayo dito. Kasalanan mo to, Boker eh. Iniwan niyo ako eh. At saka balik ka butas pala inaabang ako. Eh, paano kung pumasok yung mga aswang dito sa butas? Anong gagawin natin? Saan tayo tatakbo? Saglit. Ano yung nasa lupa? Parang ang sakit tsaka mapdi sa sugat ah. Ano? May sugat ka? Oo. Dito sa puwet ko. Ha? Sa puwet ko? Teka, nasaan yung shot ko? Uy, Boker! Buwisit ka! Nasaan yung shot ko? Ay, hawak ko pala. Ito, sasaluhin mo. Buwisit ka sa dami-dami ng pwedeng hawakan. Shot ko pa talaga. Kuya Naoki? Kuya Boker? Ano to? Asin ba to? Asin? Hindi ba't bawal yan dito? Oo nga, bawal. Pero dito hindi oh. Tingnan nyo. Oo nga no. Asin nga to. Kaya ba sila hindi sumusunod dito sa atin sa baba? Oo nga no. Parang niligtas pa nga tayo ng butas na to. Ayun o. Umalis sila. Ayaw na nilang pumasok. Ibig sabihin ligtas na tayo sa mga aswang. Ibig sabihin ayaw talaga nila sa asin. Pero ang problema natin ngayon, paano tayo makakalabas dito? Lalabas tayo tapos ano? Magpapahabol ulit tayo sa mga aswang na yun? Hindi na natin kasama si Wanay oh. Naku, sana hindi naman siya nahuli. Mukhang kabisado naman ng lalaking yun tong lugar na to eh. Kaya kung buhay siya na makilala natin, mabubuhay pa yun kahit hindi niya tayo kasama. Tara na, maghanap tayo na malulusutan. Malay natin labasan pala to sa kabila na malayo sa baryo, di ba? Tama ka. Baka labas ito na ibang baryo. Yung hindi mga aswang yung nakatira. Tara na. Aray ko. Sakit talaga ng katawan ko. Ang taba-taba mo kasi eh. Dahil nga sa pagod pagtakbo ay hindi ko na alam kung nasaan ang cellphone ko. Paniguradong nahulog na yun sa kung saan. Kaya ang ilaw na ginamit namin, cellphone ni Mika. Sobrang dilim dito, pero ang daming asin. Pati banda dito, ang dami. Oo nga.
siguro may tao dito. Pero naniniwala ba kayo sa mga laman lupa? Tulad ng kapre, duwende, tikbalang, o kaya mga engkanto? Oo. Paano kung may ganun pala dito, no? Hala kuya, paano kung totoo nga yun? Di totoo. At saka, Bokir, huwag mo nga akong kapitan. Ako lang ang maghahawak ng flashlight. Ang gulo ng kamay mo eh. Oh, sige, ito. Kuya, ano yun? Loki, hindi kayo pwede tumakbo na mabilis, ha? Bokir, ano ba? Bitawan mo nga ako. Kuya, ano ba? Umalis na tayo dito. Binilisan namin ang paglalakad hanggang sa nakarinig kami ng kaluskos. Mas lalong kumapit sa akin ang dalawa at nahihirapan na akong gumalaw. Uy, ano ba kayo? Lailinin yung damit ko sa inyo. Bitawan niyo nga ako. Baka kasi bigla tumakbo, eh. Kuya, natatakot kasi ako eh. Muli nga kaming naglakad hanggang sa nakarating kami sa lugar na kaliwat kanan ay may daanan. Saan kaya dito yung labasan? Baka dito sa kaliwa. Baka dito sa kanan, kuya. Di ba pag sa kanan namatay yung tao, 2 pintuan yung pagpipilian niya? Buhay tayo, hindi tayo patay. Sira ka ba? Ang tinutukoy ko kasi sa kaliwa, impyerno. Tapos yung sa kanan naman langit. Kaya kanan na lang yung piliin natin. Hindi naman tayo patay, eh. At saka purgatorio naman yung sinasabi mo, Mika. Ano ka ba? Manahimik ka kayong dalawa. Dito tayo sa kanan. Kapag pansin natin delikado dito, bumalik na lang tayo. Tara. Sa kanan nga kami pumasok. Pero ang daan doon, pakitid ng pakitid. Pero sa lugar na yon, marami ring asin. Yun nga lang may nakasalubong kaming ahas. Hala kuya, may ahas! Anong gagawin natin, Loki? Uy, bitawan niyo naman ako. Tatlo tayong mapapahamak niya sa ginagawa niyo eh. Basta kapag nagagabitan, ha? Huwag mo kami iiwan, ha? Anong iiwan? Mag-isa lang ako eh. Kailangan ko rin nakasama, no? Umatras kami ng dahan-dahan dahil dahan-dahan ding lumalapit sa amin yung ahas. Natatakot kaming tumakbo dahil baka humabol at alam kong mas mabilis yun kumpara sa amin. Pero sa hindi namin inaasahan, bumilis ang paggapang ng ahas papunta sa amin. Wala, bumibilis yung takbo niya na. Uy, tumakbo na tayo. Ah! Oy, Bokir! Hintayin mo ako! Walastik tong dalawang to. Ako pa talaga iniwan. Uy, ahas ka. Huwag kang lalapit sa akin ha. Nananakit ako kapag sinasaktan. Pero tumaas ang ulo ng ahas at takma niya akong tutuklawin. Nagpawis naman ako dulot ng kaba lalo na nang kumilos ito bigla. At muntik na akong matuklaw. Buti na nga lang, nahuli ko ang leeg niya. Binalot ako ng takot pero nilabanan ko yon. Sinakal ko ang ahas at pumulupot naman ito sa katawan ko. Uy, ano ba? Bumalik ka kayo dito. Tulungan niyo ako. Bokir! Mika! Kuya Bokir! Tulungan mo si Kuya Noki! Teka ba? Ano ba gagawin? Ewan ko! Basta tulungan natin siya, bilisan mo! Bumalik nga yung dalawa sa kinaroroonan ko. Nakahiga na ako noon at nagmatigasan na kami ng lakas ng ahas. Laki ng ahas. Paano natin aalisin yan? Bato! Kailangan natin kumuha ng bato! Mas malakas ako sa iyo, ahas ka! Bumulupot sa leg mo, Loki. Kaya nga tulungan mo ako, di ba? Ano ba, Kuya Bokir? Kumilos ka nga dyan! Ay, tulungan mo ako dito! Ito na yung bato, Kuya! Teka, saglit. Mamamatay ako dyan, Mika, kapag binagsak mo. Ano po ba dapat, Kuya? Ewan ko. Basta huwag yan. Mamamatay ako dyan eh. Oo, sige. Sasakalin ko na lang. Buwisit ka, Mika.
yung bato! Nabagsakan niyo pa ako! Ano ba? Eh, hindi ko naman nakita eh. At saka hindi naman nadurog ah. Ano? Makukonsensya ka lang kapag nadurog! Ay, huwag ka na nga magreklamo dyan, Kuya Boker. Tulungan mo na kami dito. Kunin mo na yung buntot. Bilisan nyo na! Nasasakal na ako! Dalawa kami ni Mika na sumasakal dun sa ahas. Lalong humihigpit ito kapag nasasaktan. Si Boker na ang sapilitan na tinatanggal ang ahas sa katawan ko. Habang ako naman, kahit sinasakal ay napatingin sa bato. Buong lakas kong nilalapat ang ulo nito dun sa bato. Kumuha ka na ng bato, Mika! Bukbukin mo yung ulo niya! Ha? Oh, sandali, Kuya. Bakit ba ang lakas ng ahas na to? Ang hirap niya tanggalin! Ay, ito na yung bato. Sige, bukbukin mo yung ulo niya! Ididingos sa bato, ha! Oo, handa na ako, Kuya. Isa, dalawa, Ay, bilisan niyo! Nakangawit na ako! tatlo, Mika! Ngayon na! Mamatay ka na, Scar! Grabe. Nahihirapan ako doon, ha. Ano ka kasi ng ahas eh? Halika na, Loki. Nakakatakot pala dito. Kuya, nakapatay ako ng ahas. Kriminal na ba ako noon? Oo, pero hindi ka mamamatay tao. Tara na, balik na tayo sa kaliwa. Tara, doon tayo papasok. Sinabi ko na nga ba dapat doon tayo pumasok eh? Dinampot na lang ni Mika ang cellphone at saka na kami nagpatuloy sa paglalakad. Nang makabalik na kami at pagpasok sa kaliwa, muli kaming nagmatyag. Pero maluwag-luwag ang bahaging yon at marami pa ring asin sa paligid. Parang sinigurado na hindi makakapasok ang kahit sinong aswang dito, no? Ang daming asin eh. Ako na ulit hawak niyan, Mika. Aligalig ng ilaw kapag ikaw yung may hawak eh. Eh kasi nga kuya, nanginginig yung kamay ko. Natatakot nga ako, di ba? Pagkarating namin sa medyo makitid na bahagi, pero may pintuan. Mukhang may maliit na sapa. May bigla namang dumungaw sa amin na muka. Halimaw! May aswang pa rin dito? Bakit may aswang dito? Eh, di ba maraming asin dito? Abay, dahil hindi naman ako aswang eh. Mga siraulong bata talaga to. Hindi ka po aswang? Eh, nakita niyo bang umuusok ako? Ako yung naglagay ng mga asin na yan. Eh, bakit ba kayo nandito sa teritoryo ko? Oh, hindi naman pala siya aswang eh. Hinabol po kasi kami ng mga aswang. Tapos nahulog po kami sa butas. Mukhang iaalay dapat kayo, ano? Tama po kayo. Yung siraulo namin tiyahin. Hindi. Asawa pala siya ng tiyuhin naming namatay. Ginawa kaming pangregalo sa kapitan nila. Kapal talaga ng mukha, lo, di ba? Hindi naman masarap yung mga pagkain nila. Tama ka nga. Sadyang makapal nga ang mukha niya. Eh, Lolo, may paraan po ba kung paano kami makakauwi? Meron naman. Papatayin niyo nga lang yung mga aswang. Ano po? Hindi po namin kaya yun. Ang dami-dami nila eh. Di isa lang yung ibig sabihin yan. Ano po yun? Hindi na kayo makakauwi. Sige po. Kung papatayin namin yung mga aswang, paano po namin gagawin yun? Marami po kasi sila eh, tapos malalakas. May mabisa po bang palaban sa kanila? Meron! Di asin. Kaso hindi naman po ito sapat eh. Hali kayo, sumunod kayo sa akin. Sumunod nga kami sa matanda hanggang sa makarating kami sa tirahan niya. Sa bunganga ng kuweba merong bahay doon na nakakabit lang din sa kuweba. May pintuan din ito sa harap at puno ng asin ang nasa loob ng bahay. Mga sako-sako pa nga. Ito ang bahay ko. Marami akong kagabitan laban sa mga aswang. Lahat ng ito, kahinaan nila yan. Grabe. May espada, bundot pagi. May sibat, may pano. Tapos ito, meron pa rin malaking sprayer.
pwede mo po ba kaming tulungan, Lolo? Gusto na po kasi naming umuwi eh. Hindi po ba yung mga aswang mahihina po sa umaga? Tama kayo. Mahina ang aswang sa umaga. Pero dahil alam nilang nandito kayo, sigurado akong gagawa sila ng paraan para takpan ang bunganga ng kuwebang ito. Kaya kailangan ngayon mismo, haharapin natin sila bago pa tayo matakpan dito. Ibig pong sabihin, pati po kayo harap? Dahil pagpasok nyo pa lang dito, ibig sabihin dinadamay nyo na ako eh. Pero Lolo, hindi ka po galit sa amin? Eh may magagawa pa ba ako kung magagalit ako sa inyo? Basta, aalis tayo dito. Kaya kumuha na kayo ng mga armas nyo. Maganda na ang lahat. Kinuha ko ang espada. Sprayer naman ang kinuha ni Boker. Hawak ng matanda ang buntot page at si Mika naman ay pana ang binili. Lo, sino po ba kayo? Ako si Isko. Isa akong albularyo. Ako naman po si Noki. Ako naman po si Boker. Ako po si Mika. Kuya ko po si Kuya Noki. Ano pa palang ginagawa nyo dito? Bakit po kayo nandito? Ang lugar na ito ay dating baryo ng mga albularyo. Inagaw ito ng mga aswang sa amin at ako na lang yung natira sa lahi namin. Napakahayop talaga ng mga aswang na yan. Sana manalo tayo laban sa kanila, no? Para mabawi natin yung lugar nyo. Sa dami ng mga aswang mahirap gawin yon. At kahit makalabas na lang tayo, ayos na sa akin yon. Basta po, Lo. Handa na po ako. Ako din, handa na ako. Marunong ka ba pumana, Mika? Hindi. Pero ito kasi yung sandata na hindi ko kailangan lumapit sa mga aswang eh. Pero meron akong itakbo sakaling may makalapit sa akin. Sige. Lo, handa na rin ako. Kung ganoon tayo na, harapin na natin sila. Nang lumabas naman kami sa kuweba na yon ay napakaraming aswang ang nag-aabang sa amin. Grabe, sobrang dami nila. Ano gagawin natin? Kaya ba natin silang labanan? Kuya, natatakot ako eh. Konti na nga lang tayo, matatakot pa kayo. Mas lalo tayo magiging mahina kapag takot tayo. Hoy, tanda! Isuko mo na lang sa akin yan. Binigyan mo pa sila na armas. Diyan sa bayan para sa kanila para makaligtas. Wala ako sa iyong isusuka panod na kapitan ng barangay. Lalaban kami. Ha! Anong panod ka dyan? Narinig niyo yan? Lalaban daw sila. Matapos mo ako lukuhin, wala nang rason para ibigay lahat sa iyo na gusto mo. Parehas lang tayo maloloko, tanda. Hindi ba't niloko mo rin yung mga kalahi mo? Ano? Isuko mo na sila sa amin. Ikaw yung dahilan kung bakit walang kahit sinong albularyo at albularya ang natira sa lugar ninyo maliban sa'yo. Po, niloko niyo po yung mga kasama niyo? Paano nangyari yun? Posible ba yun? Posible sa taong desperado, lalo na kung mahalaga sa kanya yung pabuya. At malaki ang posibilidad na sa pagkakataong ito, isusuko niya kayo kapalit na isang pabuya. Noki, ano gagawin natin? Kuya, bumalik na lang tayo doon sa loob. Kung babalik tayo sa loob, baka takpan nila yung kuweba. Mamamatay pa rin tayo dito. Walang babalik sa loob! Kung ano yung plano, yun yung gagawin natin! At alam mo, Kapitan! Hoy! Alam mo ang dahilan kung bakit ko sinuko ang mga albularyo! At sa pagkakataong yon, alam mong malabo makipagkasundo pa ako sa'yo! Eh paano kung ang pabuya ibibigay ko sa'yo? Katulad din nung dati. Paano kung sabihin ko sa'yo buhay pa yung anak mo? Anong sinasabi mo? Buhay pa ang anak mo! At alam ko kung nasan siya! Hoy! Ako ba yung sinasabi niyo? Nagulat ang lahat nang sa ibabaw banda ng kuweba sa malaking bato. Nakatayo ang lalaking may suot na eye patch. Wala, si Wala yun ah. Ano? Siya? Anong ginagawa mo dito, Kulban? Paano ka nakalabas? Nakakulong ka, hindi ba? May mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa akin.
Yung mga bagay na yun yung mga bagay na tinago ko sa'yo. Pero sana gumamit ka man lang ng utak. Sa tingin mo, paano ko nagawang patakasin yung tatlong yan? Itinaas ni Juana yung ginamit nitong alambre pambukas ng padlock at hinagis papapunta sa kapitan. Tumaas pa ang sulok ng labi niya para insultuhin pa ito. Walang iya ka talaga! Kayo, walang susuko! Lalaban tayo! Kung ganon, wala talaga susuko! Mga kasama, patayin natin yung mga aswang! Oo! Patayin sila! Nagsimula nga ang labanan. Bawat sumalubong sa akin ng mga aswang ay hinampas ko ng hawak kong espada. Si Boker naman, binabasa ng tubig na may asin at bawang ang mga ito at nagsisiusok lang ang mga katawan nila. Si Mika naman nasa likod lang namin, nasa bungad ng pintuan ng bahay kung saan bunganga yun ng kuweba. Pinagpapapanalang niya ang mga aswang. Tapos biglang may umatake sa akin at kilala ko yon. Kahit anong gawin nyo, sa dami namin hindi na kayo makakaalis dito, Noki! Ang pangit mo naman mag-iaswang, Tiyang Rosa! Hindi pantay pakpak mo! Talo ka sa akin, Noki! Hindi ka naman makakalipad! Hindi naman habang buhay, lilipat ka! Mika! Unang iya ka talaga, babae ka! Magbabayad kasi ginawa mo sa amin, Tiyang Rosa! Traitor ka! Yun ba yung kaya nyo? Napakahina nyo naman! Sikapin mo lang na hindi ka makababa! Baka kasi mabot kita ng espada ko! Patay ka sa akin! Pinahana siya ulit ni Mika pero nakaiwas lang. Lumapit naman si Boker sa akin para tulungan ako sa mga aswang na umaatake sa akin. Ang mag-ama naman na manunugis at albularyo. Tulong-tulong din sila sa kanilang mga laban. Tapos si Mika natamaan ulit si Tiyang Rosa. Magbabayad kang babae ka! Wala siyang utak sa'yo! Halika dito! Pinaulanan din ni Boker ng sprayer ang aswang naming tiyahin. At doon ay pumalya na ang paglipad nito. Nagsisigaw si Chang sa sakit at ako naman ay sinaksak siya ng espada. Talo ka na, Tiyang Rosa! At si Tio, siya'y sisingil sa'yo sa kabilang buhay! Gusto mo bang malaman kung bakit namatay ang tiyo mo? Pinatay ko siya! Niregalo ko rin siya kay Kapitan! At ang katawan niya sa kabaong! Huwad lang yun! Hayop ka! Tama na, Noki! Kung totoo nga yan, ibig sabihin na bigyan na namin si Tio ng hustisya. Siguraduhin na natin mamamatay yan. Maligo ko lang mabuntot ko! Pagkatapos nga namin sa tiyahin namin ay tumakbo na kami kila Lolo Isko at tinulungan silang harapin ng iba pang aswang. Marami na silang dugo dulot ng mga kalmot. May mga asong umatake sa amin at pinaulanan ito ni Boker ng sprayer. Panay rin ang pagpana ni Mika sa mga ito. At ako naman, bawat nakakasalubong ay hinahampas ko talaga ng espada. Ano ba kayo? Lima lang sila! Bakit hindi nyo mapatay-patay? Galingan nyo naman! Masyado pang mahina ang lahi mo laban sa mga pangontra! Sa asin pa lang, wala na kayo kawala! Bakit ka kumampis sa tatay mo? Traitor siya! Dahil inabandon na kanya! Dahil iniiwan kanya! Nagkakamali ka! Ako yung niloko mo! Sinabi mo patay na siya! Alam ko kung ano yung ginawa mo dati. Nilayo mo ako sa kanya pero hindi mo ako pinatay. Dahil gusto mo kong gawing aswang. Ang kaso, hindi umubra yun sa akin. Eh bakit nga ba hindi umubra sa'yo? Dahil binigyan ako ng gabay na may hiwagang tubig. Kaya kahit anong yanggaw mo sa akin, hindi ako tinatablan. Puwisit ka! Patayin sila lahat! Walang susuko! Lumaban na tayo! Naging mas madugo pa nga ang labanan noon. Nakalmot na ako sa braso at sobrang hapdi ang bumabalatay sa katawan ko. Sunod na sugat na natamo ko ay sugat sa likod. Sige! Sige! Laban lang! Laban lang! Oo! Laban lang! Yeah! Walang susuko dito! Walang susuko! Hindi kayo mananalo, tanda! Mukha mo! Hetok sa'yo!
Natamaan ng buntot pagi ang kapitan na aswang. Umusok ang katawan nito. Pinasundan pa yun ni Mika ng pana, pero may lumipad sa taas para atakihin siya. Habang lumalaban, kailangan natin umusap para makalis. Ano? Magpapahabol tayo? Oo! Tapusin lang natin itong palot na kapitan ito! Sige, palikuhan natin! Ito pa yung asin! Paliguan natin! Ah! Mahina na ang kapitan, kaya naman pinagtulungan nila ito. Ako ang taga-depensa. Pinapatay ko ang mga aswang na lumalapit. Bawat lapit ng mga aswang, natatagpas ko talaga ang mga leeg nila. Tama na! Tama na! Mamatay ka muna para tama na! Ah! Hindi nga nagtagal ay binawian ng buhay ang kapitan. Hindi na niya nagawang lumaban pa. Saka lang nila ito binitawan ng patay na. Agad na hinarap nilang lahat ang mga natirang aswang. Masyado pang marami yon at ang iba ay naghihiganti na sa pagkamatay ni kapitan. Nandiyan na yung anak niya. Tandaan niyo, mas malakas yan. Isa siyang kabulan. Ubus na yung laman ng sprayer ko. Babalik na po ako sa loob! Nauubusin na ako ng palaso eh! Bumalik ka sa loob, Walker. Punuin mo ng gasolina yung sprayer. Uubo! Kaming tatlo na lang ang humarap sa anak ng kapitan. Pinakamalakas sa mga ito at tinatawag na gabunan. Malaki ang pangangatawan nito. Maitim pero mahaba ang puting buhok. Mabilis pa itong kumilos at nang umatake ito. Nakalmot ako sa dibdib at tumilapon ako sa malayo. Ganon din si Wanay at si Lolo Isko. Tay! Hoy! Akong pumatay sa tatay mo! Ako yung saktan mo, aswang! Hindi! Ako'y pumatay sa tatay mo! Hindi! Akong pumatay sa kanya! Nagigintay ako sa kanya! Nagsisinungaling siya! Ako'y pumatay! Nilaslas ko yung leg niya! Loki! Ano ba? Hindi ikaw! Ako'y pumatay! Kayo! Huwag niyo makakuha yung kasalanan na ako na may gumawa! Dahil nga sa mga sinabi namin, nalilito ang aswang kung sino ang una niyang papatayin. Lahat kami pumatay sa tatay mo! Pero nagawa lang namin yon dahil yun dito sa sprayer ko! Pinaulanan ngayon ni Boker ng gasolina at buong tapang itong lumapit kay Boker. Bumangon si Kulban at tumalon papunta kay Boker. Pareho na silang natumba sa lupa at kasunod doon ay ang paglipad ng lumalagablab na pana ni Mika. Pagkatama nito sa aswang, lumiyab ang katawan nito. Tama si Boker! Lahat kami papatay si tatay mo! Ah! Tapusin na natin ito! Halika kayo mga aswang! Muli nga kaming nagtulong-tulong para matalo ang mga natira. Pero ang iba nagsiatrasan na kaya ang mga natamaan lang ng gasolina. Yung pinana ni Mika. Lumiyab ang mga ito at pinanood na lang namin ang pag-alipasan nila hanggang sa mamatay. Mukhang tapos na. Ngayon, kailangan na natin makalis ka agad dito. Oo, ang hapdi ng sugot ko. Pulit-pulit pa yung damit ko. Kuya, halika na, umuwi na tayo. Sige, Mika. Oh, kuya, hindi ka bulag. Hindi no. Nagpapanggap lang ako. Aba, akala ko nabulag na isang mong mata. Hindi tayo no. Kapag may eye patch kasi ako, marami takot sa akin. Tara no. Lisanin na natin tong baring bawal ang asin. Baring bawal ang asin pero sandamakmak na asin yun nandito ah. Paano yun ba naipon lahat ng to, tay? Dahil kung dediretsuhin natin yun ang nasa harap nito, sa duloy matatagpuan yung dagat. Kaya pala parang mabuhangin dito eh. Kasi kuya, dagat pala yung nandun. Matagal na po talaga kita nakikitang gumagawa ng asin eh. Hindi lang kita kinakausap kasi hindi ko naman alam na ikaw yung tatay ko. Ikaw ba yung nagnako ng gamit ko dati? Nawawala yung anting-anting ko eh. At ang ilan sa mga sandata ko laban sa aswang. Opo, ako nga yun. At teka nga
nga lang po. May tanong po ako. Ano yun? Saan ka lumaki, Kuya One Eye? Si Kapitan yung nagpalaki sa akin eh. At sinabi niya na siya daw yung tatay ko. Pero may kaibigan ako na gabay. At sinabing huwag akong hayaang mayanggaw ng tatay ko. Tapos sinabi rin ng gabay kong yon na hindi siya yung ama ko. Kilalanin ko raw yung tunay ko na tatay sa sarili kong pamamaraan. Ibig sabihin, nasa iyo rin yung isang gabay ko. Pero hindi niya sinasabi kung sino yung tatay mo. Opo. Ay, pinaparusahan nga nila ako. Tara na nga. Kuya One Eye, Lolo Isko, sabi na lang po kayo sumama. Masaya naman po sa baryo namin eh. Wala pong aswang doon. Sabay nga kaming umuwi noon. Kinuha ng anak ni Lolo Isko ang sasakyan ng kapitan at yun ang pinambiyahe namin pa uwi. Nagkwentuhan na lang kami kung paano kami nakapaglaban sa mga aswang at kung ano ang diskarte na ginawa namin. Sa talang buhay ko, ngayon lang ako nakasagupa ng mga aswang At hindi pala ng labanon. Oo nga eh. Kahit nangangamoy panghika, labang ka lang eh, no? Ano? Ano ba bakit? Eh di mapanghe. Ibig sabihin, Kuya Boker, umihi ka kanina. Uy, ganun? Napatingin nga si Boker sa salawal niya at saka lang niya nalaman na umihi siya. Nagtawanan naman kami nang mapakamot na lang siya sa ulo. Sa ngayon ay nasa baryo na namin nakatira ang mag-ama. Sa mismong bahay ng tsuhin ko na niloko ni Chang Rosa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Clar. Maraming salamat po. Ayun. Sobrang action-filled and Oo, no? talagang nakakatawa, no? Grabe. At saka kayang gawa, comment kayo dyan sa comment section natin kung ano naramdaman nyo, kung grabe intense ba? Intense ba yung Ayan, action? kaya daw yung request namin sa inyo na please comment nyo, patunayan natin kay YouTube na sobrang authentic natin and authentic din kayo mga supporters namin and maraming salamat talaga sa inyo kayang gaw. And comment nyo rin kung bakit kailan magpatuloy ng Bangungot Diaries. And ayun, maraming salamat po talaga sa inyo. And next time ulit, claim na natin. Claim natin.